Hello mga boss, mga madam, kamusta po kayong lahat? Ito nga po pala si Kuya Chaden Kuwait at sisimulan po natin ang ating segment na Anong kwentong OFW mo? Sisimulan po natin ang tanong kung ilang taon na po ba si Kuya Chaden Kuwait? Ako po ay 35 years old na. 3 taon na po akong nagtatrabaho dito sa bansang Kuwait at ang company po namin ay Alshaya at isa sa pinakamaganda at pinakamalaking company dito sa Middle East. Sa Pilipinas po, ang trabaho ko din naman ay isang salesman. Kaya dito nung napunta ako sa company namin sa Kuwait ay hindi na rin po ako nahirapan. Dahil kung anong linya ko sa Pilipinas, ay linya ko rin naman po dito sa ibang bansa. Nung nandito na ako sa Kuwait, syempre lahat naman ang kailangang pag-aralan sa PIDOS. Sinasabi naman ng PIDOS yan kung ano yung mga bawal at kung ano yung mga dapat mong gawin. Yan. So, kailangan mo talagang mag-adjust kasi syempre, ibang bansa to, tayo yung mga bisita lamang. Ang mga dahilan, bakit ako nag-abroad kasi para sa pangarap ko, pangarap na magkaroon ng sariling bahay, sasakyan, negosyo, at para masuportahan ko din yung pamilya ko. Siguro yung achievement ko sa buhay nung nag-abroad ako, yung mas nasusuportahan ko ng maigi yung pamilya ko. Lalo na ngayon na wala kaming tatay, ang nanay na lang yung gumagabay sa amin na magkakapatid. Yung napag-aral mo ng mabuti yung mga kapatid mo, nasuportahan mo sila. Tapos yung napag-aral mo yung mga kapatid mo ng college. Doon pa lang, sobrang laking tuwa na yun sa side ko. Sa mga kapatid ko din syempre, sa kuya ko, sa kapatid ko na nasa Qatar. Yung nasuportahan namin yung pamilya namin, doon pa lang is achievement na yun. At syempre, yung mapag-aral mo rin yung sarili mong mga anak ng maayos. Nasusuportahan mo sila sa mga kailangan nila sa school. Kasi syempre, nung kabataan natin, hindi naman tayo anak mayaman. Hindi mo naranasan yung makabili ka ng mga kailangan mong bilhin sa eskwelahan. So ngayon, yung napag-aral mo yung sarili mong anak, so, dapat, kailangan bawian mo sila. Kailangan, kung ano hindi mo naranasan ng kabataan mo, kailangan iparanas mo sa mga anak mo nung nag-aaral sila. Kaya, sa lahat ng mag-a-abroad, ang advice ko lang, kailangan tibay ng loob, kapal ng muka, haba ng pasensya, at kailangan baon mo yung pangarap mo. Pangarap mo sa pamilya mo, at pangarap para sa sarili mo. Yun lang. So, sa lahat po ng mga nasa abroad na at yung mga nagpaplano pa lang na mag-abroad, ang masabi ko lamang ay laban lang para sa pangarap, laban para sa ekonomiya.